Muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bilang isa pong Kristiyanong paaralan na naniniwala po sa banal na kasulatan, binibigyan po natin ng importansya ang salita ng Diyos sa atin pong mga ginagawang programa. Mga mag-aaral, inihiling ko na tayo mo po ng maayos. Okay? At atin pong bigyan ng pansin ang salita po ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, habang ako po ay nanonood sa kindergarten at preschoolers, ay ako'y nangingilid ang luha sapagkat siguro naman po ay tayong lahat ay aware sa balita sa may naiya na isang 4 na taong gulang, if I'm not mistaken, ang nasagasaan ng isang SUV. Kaya higit talaga sa medalya, higit sa ano pa man ng ating mga anak ay ang buhay na tinataglay nila hanggang sa mga oras na ito sapagkat hindi po lahat ng mga magulang ay pinagpala na mapanatili ang mga anak hanggang sa mga oras na ito. Kaya po hindi tayo nagpapasalamat dahil nangyari sa Kanya yun, kundi tayo po'y nagpapasalamat dahil tayo kinakahabagan ng Panginoon. Nais ko pong dalhin sa inyo ang isang maikling pagbubulay po lamang kasi pagkatapos po nito, bibigyan na po natin ng award sa mga bata, mabilis na po ito. So sa bahaging ito, nais ko pong ating saglit pansinin ang salita ng Panginoon. Kung si Haring Solomon na tinatawag na pinakamatalino, pinakamatagumpay at pinakamayamang tao ang ating iimbitahang guest speaker ngayong umaga, ano kaya ang kanyang sasabihin sa atin? Nangyari po lamang ay patay na po siya. Hindi na ho natin siya maiimbita, pero ang kanyang mga sinulat ay nakasulat sa banal na kasulatan. Nais ko pong dalhin sa inyo ang isang mensahe na pinamagatan natin na ang pinakamahalagang karunungan. Sa buhay ng aking anak at ng ating mga anak, maraming mahahalagang karunungan ang pwede nating maibigay, maituro, ngunit ngayong umaga, alin ba ang pinakamahalagang karunungan? Kunin natin ang pag-aaral sa mga mismong salaysay ni Haring Solomon. Sa book po ng Ecclesiastes chapter 2, isinalaysay ni Haring Solomon ang kanyang karanasan, ang kanyang buhay, bunga ng kanyang pagiging mahusay, matalino, ay kanyang inayay, mga minamahal, ang tagumpay na kanyang naranasan. Maaari po ba nating i-flash sa mga nasa control ang Ecclesiastes chapter 2? As I read, I will tell my points para hindi po tayo pabalik-balik. Sinabi ko po kanina, si Solomon ang may pinakamalawak na karunungan, kayamanan at tagumpay at kapangyarihan. Sinubukan niyang hanapin ang tunay na kasiyahan at kabuluhan ng buhay. Ngunit, ano ang kanyang natuklasan? Ecclesiastes chapter 2, verse 1. Babasahin ko lang po ito ng isang diretso, babasahin ko lang po ng mabilis ang aking mga puntos. Sana po makarating sa puso nating lahat ang nais iparating ng Panginoon. Sinabi ko sa aking puso, pumarito ka ngayon. Susubukin kitang may kasayahan. Kaya't magsawa ka sa kalayawan. At narito, ito rin ay walang kabuluhan. Tiningnan niya ang buhay, hinanap niya ang kasiyahan at kagalakan sa maraming bagay. Pero ang kanyang conclusion, ito ay walang kabuluhan. Bakit kaya? Verse number 2.
Aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulol, at sa kasayahan, anong ginagawa nito? Verse 3, aking siniyasat sa aking puso, paanong masasayahan ang aking katawan sa pamamagitan ng alak? Pinatnubayan pa ng karunungan ang aking puso at kung paanong hahawak sa kamangmangan hanggang sa aking makita kung ano ang mabuti sa mga anak ng mga tao na marapat nilang gawin sa silong ng langit sa lahat ng kaarawan ng kanilang buhay. Sinikap niyang hanapin lahat ng ligaya na pwede niyang maranasan, kasabay ang pagiging matalino at marunong at nasa tuktok ng lahat ng masasabing kaunabay na tao ng panahon niya. Verse number 4. Tingnan po ninyo ang kanyang mga accomplishment. Gumawa ako sa ganang akin ng mga malaking gawa. Nagtayo ako sa ganang akin ng mga bahay. Nagtanim ako sa ganang akin ng mga ubasan. Grabe ang kanyang mga nagawa. Grabe ang kanyang accomplishment. Mga bahay, mga ubasan. Grabe po ang kanyang ari-arian. Verse number 5. Gumawa ako sa ganang akin ng mga halamanan at mga liwasan. Meron siyang sariling parke. Meron siyang sariling garden. At aking tinamna ng mga sari-saring puno ng kahoy na nagkakabunga. Grabe po ang kanyang halamanan. Sari-saring punong kahoy ang meron siya. Verse number 6. Ito na po, mismong mga salita na po ito ni Haring Solomon. Gumawa ako sa ganang akin ng mga tipunan ng tubig, dam. Mayroon siyang sariling dam. Upang dumilig ng gubat na pagtatamna ng mga puno ng kahoy. Verse number 7. Ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae. Grabe ang kanyang mga katulong. Nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay. Dumami na yung kanyang mga katulong sa bahay. Nagkaroon din naman ako ng mga malaking pag-aari ng mga bakahan at kawan. At higit sa lahat, o nang higit kay sa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem, wala akong kagaya sa tagumpay na tinamasa ko. Verse number 8. Nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto at ng tanging kayamanan at ng mga hari at ng mga lalawigan. Grabe po ang kanyang ginto, grabe po ang kanyang pilak, grabe po ang kanyang kayamanan. Tinalo niya ang lahat ng mga hari at lalawigan. Nagtatangkilik ako sa ganang akin ng mga lalaking mga awit at mga babaeng mga awit. Ang dami ng kanyang musician. At ng mga kalayawan ng mga anak ng mga tao. Mga sari-saring instrumento ng musiko, iya'y totoong marami. Dami niyang instruments. Verse number 9. Sa gayoy naging dakila ako. Yan po ang nagagawa ng karunungan, ng kayamanan. Ikaw ay magiging popular, ikaw ay magiging kilala. At masasabi ko po sa inyo mga minamahal, lahat halos ng layunin ng pag-aaral at edukasyon, lahat halos ng layunin ng mga paaralan ay dalahin ang tao sa kalagayang siya'y maging dakila, siya'y kilalanin at maging masarap ang kanyang buhay sa mundong ito. Lumago ako ng higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Ang akin namang karunungan ay namamalagi sa akin. Grabe po ang kanyang talino. Verse number 10. Iilan na lang po ang natitira. At anumang ninasa ng aking mata ay hindi ko ipinagkait. Lahat ng maibigan ko ay aking nakuha. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan. Lahat ng pwedeng magpasaya sa akin, ginawa ko, sabi ni Haring Solomon. Sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking bahagi na mula sa lahat ng aking gawain. Kasi ano bang silbi ng lahat ng meron ka kung hindi mo naman mai-enjoy? Tama ho ba? Anong silbi na ikay may kama na hindi ka naman makatulog? Anong silbi na meron kang pagkain na wala ka namang gana? Anong silbi na ikay may katawan pero hindi mo magamit at wala kang kapangyarihang i-enjoy ang lahat ng meron ka? So yun ang kanyang bahagi, sabi ni Haring Solomon. Verse number 11. Nang magkagayoy minasdan ko ang lahat ng mga gawa, ginawa ng aking kamay,
At ang gawain na aking pinagsikapang gawin at narito, nang minamasdan niya na ang lahat ng meron siya, lahat ng kanyang naitayo, lahat ng kanyang naabot, lahat ng kanyang kinaliligayahan, dahilan sa isang kalagayang hindi malayo sa Diyos, kundi isang taong nagbubulay ng tungkol sa Diyos, ito ang kanyang naging conclusion. Lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Take it from the wisest and the richest man ever lived in this universe. Verse number 12. Bakit? Ako'y pumihit upang masdan ang karunungan at ang kaulalan at ang kamangmangan. Pinagparehas niya ang matalino at ang mangmang, ang karunungan at ang kamangmangan ay kanyang pinagkumpara. Sapagkat ano ang magagawa ng tao na sumusunod sa hari sa makatuwid bagay ang nagawa ng laong panahon ng nakaraan. Verse 13. Nang magkagayoy aking nakita, tingnan niyo to na ang karunungan ay humihigit sa kamangmangan. Tama naman. Daig ng marunong ang mangmang sa maraming bagay. Pero sa totoo, delikado din ang marunong. Kapag inilagay mo sa posisyon, ginawa mong congressman, ginawa mong mayor, delikado ang marunong. Mauubos ang kaban ng bayan. Kaya kapag ka marunong na walang takot sa Panginoon, delikado. Alam nyo, ngayon, meron lang po, I think 3 o 2 akong minamasdan sa mundo ng politika. How I wish that someday they will be the presidents and the vice presidents of our republic. Hindi ko po sila ipinapangampanya, but you know the story of Mayor of Pasig and Mayor of Baguio City. Hoping, tingnan nyo po ang kanilang ginagawa. Para nangangampanya na, no? Nagaya ng liwanag, humihigit sa dilim. Ang talino daw po, ang runong, ay parang liwanag. Siyempre, pag may liwanag, alam kung saan pupunta, alam ang plano, maganda ang direksyon. Pero tingnan nyo ang sabi ni Haring Solomon, verse number 14. Ang mga mata ng pantas ay nasa kanyang ulo. Ang mangmang ay lumalakad sa kadiliman, kapag walang pinag-aralan, kapag kulang sa karunungan, minsan naman nga talaga'y daig, talaga namang walang patutunguhan. Kaya nga binibigyan natin ng halaga ang edukasyon ng ating mga mag-aaral, kaya tayo gumasos ng malaki para lang makuha yung karunungan na kailangan nila. Ginagawa natin dahil ayaw natin lumakad sila sa dilim. Gayon may aking namalas, pansinin niyo to, this will be the end. Aking namalas na isang pangyayari ang nangyari sa kanilang lahat. 15. Nang magkagayoy sinabi ko sa puso ko, kung ano ang nangyari sa mangmang, sa walang pinag-aralan, gayon ang mangyayari sa akin, na ako'y matalino, marunong at mayaman. Kung ano nangyari sa mangmang, mangyayari din sa akin. Bakit pa nga ako'y naging lalong pantas nang magkagayoy sinabi ko sa puso ko na ito man ay walang kabuluhan? 16. Sapagkat kung paano sa pantas ay gayon din sa mangmang, walang alaala magpakailanman. Ang mga matatalino at ang mga hindi matatalinong namatay, wala nang alaala, wala na sila. Dangang sa mga araw na darating ay malilimutang lahat. And take note of the last wordings. At kung paanong ang pantas ay namamatay, ay gayon din ang mangmang. Mga minamahal, sabi ni Haring Solomon, habang binubulay niya, anong silbi na ako ay matalino, mayaman, at meron ako ng lahat ng ligaya ng ito kung ang lahat ay natatapos sa buhay? Naghahanap ang puso niya ng isang kalagayang, pwede bang walang katapusan? Pwede bang hindi ko iiwan lahat ng aking pinagpagalan? Pag ako ay namatay, iiwan ko at pupunta lang sa iba. Mamamatay ako isang araw, kagaya ng isang mangmang. Ang sabi niya, anong naging lamang ko sa walang pinag-aralan at sa mangmang? Nang binubulay po niya ang kamatayan, naghahanap ang puso niya.
mayroon bang karunungan? Meron bang kagalakan? Meron bang kayamanan na kahit ako'y patay na, ay mai-enjoy ko pa at hindi ko iiwan sa mundong ito? Naghahanap siya ng karunungang higit sa makukuha sa mundong ito. Kaya ang conclusion niya, walang kwenta ang lahat ng bagay. Then he conclude in Ecclesiastes 12:13, ito ang pinakamahalagang karunungan na aking natuklasan. Ito ang wakas ng bagay. Tapos na ang aking pagbubulay. Nadaanan ko na ang lahat ng pwede kong daanan sa buhay. Lahat ay narinig. Pero ito ang pinakamahalaga. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang lahat ng kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Na-realize niya, mga minamahal, na tanging sa Diyos may karugdong ang buhay. Tanging sa Diyos na karunungan, mayroong karugtong ang aking kagalakan. Sino ang pwede kong mahalin na hindi mamamatay? Sino ang pwede kong mahalin na makakasama ko ng walang hanggan at niligaya ako ng walang hanggan? Mga minamahal, natuklasan ni Haring Solomon ang isang personang ang pangalan ay Diyos. At ang sabi niya, ito ang tunay na karunungan. Hindi ko na babasahin ang puntos ko, dahil sa pagbabasa pa lang natin, nakita na natin ang nais puntusin ni Haring Solomon. John 3:16, please. Could you please flash? John 3:16. John 3:16. As I end. Kung lahat ay walang kabuluhan at iiwang ko, kapag tinitingnan ko ang aking anak na grade 3 at grade 7, yes, sige. Paaralin ko siya, ibigay ko ang lahat sa kanya, ihanda ko ang buhay niya, maging mahusay siya hanggang sa kamatayan. Pero ang pinakamalaking tanong, pag ang anak ko na abogado, pag ang anak ko na doktor ay dumating sa dulo ng buhay niya at siya'y pumunta sa kabilang buhay, ang pinakamalaking question sa akin bilang magulang, nasaan ang anak ko? Nasaan ako? Nasaan ang pamilya ko? Salamat may Biblia. Salamat may Diyos. Dahilan sa lahat tayong mga tao ay nagkasala, lahat tayo mamamatay. Pero salamat sa karunungang ibinibigay ng banal na kasulatan. Sa John 3:16, nais ang puso ko mapalagay sa puso ng aking anak. Ano mang oras akunin, hindi ko alam. Hindi ko alam kung mabubuhay pa siya ng matagal tulad ng ating nababalitaan. Pero kung ang pangarap ko lang sa anak ko ay mabihisan, maturuan at ihanda ang buhay niya sa mundong ito, sasabihin ko po sa inyo mga magulang, parang ang tingin mo sa anak mo'y baboy lamang. Dahil ang dulo ng iyong pangarap ay hanggang pangkatay lamang. Hindi mo tinitingnan ang kabilang buhay at walang hanggan. Huwag mong ituring ang anak mo na parang baboy lang, na pag nabihisan at naliguan at nakita mong gumagana o lumalakad ng maganday, masaya ka na. Ang iyong nasain sa iyong puso, pagkatapos ng buhay ng anak ko sa lupa, nasaan siya? Ang sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, kasabay ng aming pagnanais na dalahin sa mga anak ang karunungan na bumasa at sumulat, sinikap po naming ipakilala sa kanila ang pinaniniwalaan naming persona na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, na kung sakaling sila'y umalis sa buhay na ito, alam nila kung saan sila patutungo. Salamat sa Panginoong Jesucristong namatay sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng utang ko at utang mo'y binayaran niya. Hindi relihiyon, hindi binyag, hindi bautismo, hindi kumpil, hindi ang sinumang persona. Isang personang nagkatawang tao na matay doon sa krus ng Kalbaryo, binigay ang kanyang buhay. Hindi ba kayo nagtataka na ang ating Jesus na pinaniniwalaan ay hindi naging politiko, hindi naging abogado, hindi naging mayaman, kundi ibinigay niya ang kanyang buhay para mamatay sa krus ng Kalbaryo? Ipinakikitang ang pinakamalaki mong kailangan ay hindi pera, ang pinakamalaking pong pangangailangan ay ang pagkakaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ngayong umagang ito, mga minamahal,
Sana manuod sa ating puso na ang pinakamahalagang karunungan ay ang karunungang maunawaan mo ang Diyos sa iyong buhay. Ang buhay natin ay lilipas at iiwanan ng lahat. Huwag kang mangarap na panghanggang hukay lang. Pangarapin mo naman na kayo at ang iyong buong sambahayan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay tumungo, tayo po'y pumikit saglit. Hinihiling ko po ang lahat. Saglit po natin. Kasabay na rin, ipanalangin natin ang ating mga anak. We need prayers for our children. Sa tindi ng mga aksidente at problemang ating nararanasan, saan tayo hahanap ng proteksyon at kasiguruhan sa buhay ng ating mga anak? Panahon para tayo manalangin sa oras na ito. Dakilang Diyos, salamat ng marami. Ito po ay recognition program, pero nais namin bigyan ng pansin bilang ikaw ang may-ari ng paaralan, ikay makapangusap sa puso at buhay ng aming mga magulang at mga mag-aaral. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, pagkakataon lang po ito na aking sasamantalahin. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, umusal po kayo ng panalangin. Banggitin niyo ang panalangin, ang pangalan ng inyong mga anak. Ipagkatiwala natin sa ating Panginoon ang buhay nila. Hindi natin alam ang bukas, pero ang Diyos ang may tangan ng lahat. Panginoon, gabayan niyo, tanganan niyo ang buhay ng aming mga anak. Huwag nawa silang malayo ng landas. Sila nawa, o Panginoon, ay mapalapit sa inyo. Ingatan mo ang kanilang buhay. Ngunit kagaya ng mensahe ngayong oras na ito, ano ang silbi ng tayog ng tagumpay na pagkatapos ng kamatayan iiwan ng lahat? Ngayon po kayo nag-aalok ng isang malaking karunungan ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga magulang na nakikinig, nauunawaan niyo po ang mensahe. Nararamdaman ninyo ang pangangailangan nyo sa Panginoon. Sinasabi ng puso nyo, tama ang salita ng Diyos. Ako'y makasalanan, isang araw ako'y aalis sa mundong ito. Ngayong oras na ito, ako'y lumalapit, humihingi ng tawad. At tinatanggap ko ang bugtong na anak. Siya ay namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Ngayong oras na ito, sa kalagitnaan ito ng aming selebrasyon ng Recognition Day, Panginoon, nire-recognize kita. Nais kong kilalanin kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon. Ikaw ang tunay na karunungan, ikaw ang tunay na kayamanan. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, lahat po ng mga magulang na may ganung panalangin sa puso, nais ko lang po kayong makita saglit. Itaas nga po ang inyong kanang kamay saglit. Sige po. Salamat po sa mga kami na nakikita ko. Hindi ko na po kayo maisa-isa, but I saw your hands. Lord, those who are raising their hands, Lord, you can see them. I pray for them. Pagpalain mo po yung mga kami na nagtaas. It means may kababaang puso na kinikilala ang iyong salita. Niyayakap nila ang tunay na karunungan sa kanilang buhay. Pagpalain mo ang kanilang buhay, pagpalain mo ang kanilang pamilya. Nawa po ang buhay na walang hanggan ay dumating sa kanilang tahanan. Panginoon, naway nasain din po namin na patuloy naming dalhin ang aming mga anak, hindi malayo sa inyo, kundi palaging malapit sa inyo. Huwag naming ilayo ang aming mga anak. Huwag naming itaboy at ilagay sa mundo. Aming dalhin papalapit sa inyo. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang aming patuloy na program. Pagpalain niyo po ang aming Recognition Day. At Ama, ang lahat na ito'y amin dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen.